Na siya ay inutuuto lang ni Mrs. Rose. Kaya malabo na yan, Kulaong. Alam namin yan, malabo na yan. Malabo na yan, Kulaong. Pag nagdrama yan, mati. Okay. Kaya inabot ni Kulaong kanina kay Kuya Dakings, ano? Wala talaga. Okay, tignan pa natin itong mga video ni Kulaong. Yeah. Yeah, pag-thumbs up muna kayo and then alas 6. Ayan, no? Nasa libreng buffet na lang. Libreng pakain ng ng heritage na lang si Kulaong. Ayan, no? Walang tapos sasabihin mo pa ikaw Daking. Eto, puntahan natin yung hamon ni Kuya Dakings dyan nung isang araw. 5, 4. Pagtsure. Ikaw, daking kalbo. Wala. Eto. Play natin to. Okay, play natin to ha. Pakinggan natin yung litanya dito ni Kulaong. Wala pala kayong bitaw. Puro kayong forma. Pinanginan mo. Budol-budol ka. Hindorotot ka daking. Puro kayatang. Boss, OTW na raw si Robby Sibuyas dyan. Sige, hintayin ko. Ano? Yan! Malalaman natin kung tunay yan. Sige. Dali. Ihila ko. Hindi, maaga ako nakakatulog. Oo, alas 10 pa lang. Nakakatulog na. Alas 9 pa lang. Nakakatulog na ako gabi. Kaya hindi na ako naglalalive ngayon sa gabi. Di ba dati naglalalive ako ng alas 10 hanggang alas 2 ng gabi. Ngayon hindi na. Tuwing umaga na lang. Kasi after ko mag-live ngayon, makakausap na ako. Tapos pag may time sa hapon, mag-live ako saglit. FLM, on the way na daw dyan si Taki. Oo, maghapon pa siyang hihintayin kung pinagina niya. Maghapon. Mag-live siya pag nandun na siya sa lobby. Para bumaba ako. Oo. Binili na mo na lahat ng tao na radyohan ako. Aster. Ter. Baka mamaya nandyan ka, hindi ko marinig. Pinakukuha ko lang yung radyo ko. Sabi ni Chocolome, the king is scammer, duwag. Boss FLM, madami viewers kapag kasama si Monique. Pero mo kanina, nag-live ako. Nung natapos ako mag-live, 100,000 views. Yes, yung live ko kanina. 100,000 views. Para sigurado nahihingi ako ng radyo para marinig. Dali. Okay. So ayan, may radyo ako. Maliwanag ba dyan? Monitor ha, radyohan nyo ako kapag nakita nyo kahit yung kalbo pa lang, yung ulo pa lang na kalbo ni Budol-Budol Daking ha. Paliwanag ba? Paliwanag?
Maliwanag ba dyan sa baba? Maliwanag? Ayan na. Ito yung radyo ko. Oh. Raradyohan ako dyan pagka dumating sa baba. Okay, ganito kasi, sabi ko, for the last time, kagabi, maaga ako nagpahinga kasi pagkakapon ako, hindi na nga ako nagla-live ng, di ba usually alas 10 nagla-live ako, na. So binago ko na yung routine ng buhay ko, maaga na lang ako nagla-live, tapos pag may time ako sa hapon, magla-live din ako bago ko matulog. Maaga na ako natutulog, alas 9, 9:30, dapat tulog na ako yan. So maaga rin akong gumigising, alas 5:30, alas 6, alas 5, yan, minsan 4:30. So kasi ika nga, early bird catch early bird. Naglabas ng video, paggising ko, baka may nag-text sa akin, may video daw na nandun daw siya sa baba ng Heritage at hinahamon daw ako, tuwag daw ako, may video nga naman. Eh di syempre, binerify ko, kaya nag-live ako. Sinabi ng gwardiya, nag-video daw mga 10 minutes doon, tapos sulibat na. Nung sinita raw ng gwardiya, sabi daw, hindi, idol namin si Evelyn, for content lang to, sir. At pinaalis na nila. Eh, tapos pagdating ngayon doon sa video niya, sinasabi niya na duwag ako, hindi ako bumaba, bla bla bla. Kaya ngayon, hinihintay ko siya. Ngayon, kasi Micaela, pag sumukod siya rito ngayon, ibig sabihin may intention siya. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yung sinasabi ko kanina, na gagamitin ni Kulaong yung mga gwardya ng Heritage. Kasi po, guest doon si Kulaong. Kapag guest ka, poprotektahan ka ng security. Bakit? Naka-check-in ka doon. Tapos may tao na may masamang intention sa'yo. Kahit na walang masamang intention si Kuya The Kings, palalabasin ni Kulaong na may masamang intention yun. Para yung mismo pong hotel ang maghahabla kay Kuya The Kings. Ganun po ang gagawin niyan si Kulaong. Di syempre, ligtas pa siya sa kaso. Hindi siya ang gagastos. Ang gagastos yung Heritage Hotel. Yan po ang ano niyan. Yan po ang kanina ko pong sinasabi. At ang mga pwede pong makuha ni Kulaong diyan mga pwede palang ikaso ng Heritage kay Kuya The Kings ay ito pong unjust vexation, grave threats o light threats, alarm and scandal, physical injuries, grave coercion, at trespass to dwelling. Yan po yun. Diba, yan po yun. Kaya po talagang si Kulaong, hinahamon si Kuya The Kings. Kasi nga po, para ang Heritage na ang makakalaban ni Kuya The Kings. Pero syempre, matalino si Kuya The Kings. Bakit? Private yun hotel yun So, sa luneta niya, pinapunta si Kulaong. Doon niya ito haharapin. Kaya lang nga po si Kulaong ay super duwag. Pangihiramin ko lang ng mukha sa aso, one time, big time lang. Pero tama ka, hindi ko dapat ibaba yung sarili ko. Pero ngayong araw na to, susubukan ko lang, ito yung kahuling-hulihan, na kung sakali man na ibababa ko yung sarili ko, para lang matapos yung kahambugan niya. Kasi itong mga tao na to, hanggat walang katalaan to, hindi to titigil. Tingnan. Ikaw yung ikaw yung walang kadalaan, Kulaong hindi si Kuya The Kings. Nadalaan na nga siya sa iyo Ikaw, Kulaong, ang walang dala. Ito yung isa. Nagkatimandahan kami, tumigil. Di ba? Tumigil. Ilag na yung siya magsalita ng pangit sa akin. Ano tumigil? Hindi tumitigil si Makagago sa iyo. Si Pugenius hindi rin tumitigil sa iyo. Walang tumitigil, Kulaong, dito. Sa Sokme. Bakit? Hindi ko pa siya dinidemanda ng cyber libel Ang dinimanda ko pa lang sa kanya yung kanilang mga aksyon na talaga namang binidyohan yung bahay ko, may snipers ko, yun pa lang yung kaso nila na antindi na nun, cyber criminal. Pero yung libel na about sa pang dadaldal niya, wala pa, hindi ko pa
isusunod ko pala yun. Pero naka-prepare na. Alam nyo, eto tatapatin ko na kayo. Si Kulaong po, medyo may pagka-ob talaga kasi nga mangmang to. Wala naman talagang kahit anong kumbaga pinag-aralan etong si Kulaong. Wala po talaga. Ngayon tatapatin ko na po kayo kasi matagal ko na tong alam eh. Yung pong nag-i-sniper kunwari kay Kulaong, hindi po galing doon sa bahay sa tabi niya. Hindi po. Alam niyo kung sino po ang gumawa noon at kung saan galing? Drone shot po yun. Drone po ang ginamit doon para mapicturean si Kulaong. Hindi po yan hindi po yan kuha ng tao o naglitrato'y tao. Drone shot. Drone ang nagpicture kay Kulaong. Ngayon, Kulaong, sinabi ko na sa'yo, bobo ka kasi. Tagal ko nang alam na drone shot yun eh. Ngayon ko lang po sinasabi, para to si Kulaong matigil. Parating nyo sa kanya, drone shot yun. Hindi po yan hindi po yan tao ang kumuha niyang litrato na yan. Diba? Ito namang Robby Diaz na budol-budol, hindi ko dapat ibaba yung level ko. Tama ka, Micaela. Yes. But, kung makikita mo yung post niya kagabi, sumugod pa dito, tapos syempre tulog ako. Ngayon, ibinili ko sa gwardiya, ngayong maghapon na to, hindi ako aalis, hindi ako makikipag-meeting. Kung kinakailangan maghapon ako na live, hihintayin ko siya once and for all para patunayan natin kung talagang may tira siya. Para magwakas na yung kayabangan niya. Di ba? Pero alam natin si Kulaong hindi na nag-live. Tinapos na ang live. Tapos siya ang hinahamon ni Kuya The Kings para pumunta doon. Sa Luneta, hindi siya lumutang. Bakit? Pambansang duwag. Ate Mayet, shoutout po. Len Romance, yan, mga nandyan. Kuya Henry. Pat Sabre, Nolan Paulo. Ayun. Rancid Romel. Hello po sa inyo. Ate Pink Butterfly, hello po. Drone shot po yun, yung kumuha kay Kulaong. Doon, yung may sniper na, nakuha. Nilagyan ng, tawag doon sa nilalaro ko. Reticle ba tawag doon? Ano po yun? Drone shot po yun. Hindi po galing doon sa bahay na kapitbahay niya kumuha nun. Drone shot. Ayun yun. Ngayon, patawarin niyo ako. Yes. Actually, si Kuya The Kings ang bumaba sa level mo, Kulaong. Sinayang ni Kuya The Kings ang ilang oras ng buhay niya para sa'yo. Pero hindi po yun nasayang. Alam niyo kung bakit. Kasi napatunayan at pinakita sa atin ni Kuya The Kings na ang isang Kulaong ay napakaduwag, duwages, supot, mamasas-masas, mamaas-maas at wala talagang bitaw, wala talagang tira. Si Kulaong po, puro bunganga, pambansang duwag, pambansang supot. Kasi I'm just trying to defend myself. Hindi pa ako umuupensa niyan. Dumidepensa pa lang ako. And yet, nakita mo, mga tustok na yata sila. Pagbigyan niyo na ako ngayong maghapon na to, hilalaan ko sa kanya, hihintayin ko siya rito. Bakit hindi mo pinuntahan sa Luneta? Puro ka lang bunganga. Pero the moment na subugod siya rito, ibig sabihin, may intention siya. Ayan the moment na sumugod siya dito, yan ang sabi ni Kulaong, may intention siya. Hilalaan ko sa kanya, hihintayin ko siya rito. Pero the moment na subugod siya rito, ibig sabihin, may intention siya. Papuputokin ko lang yung uso niya. Para matapos na. Diba? Yun ang ni Kulaong. Yun ang plano ni Kulaong laban kay Kuya The Kings. Bakit? Kasi nga kapag ginawa yan ni Kuya The Kings, pumunta siya sa Heritage, pagdating niya doon, pwede na kagad etong si Kuya The Kings ay anuhin ng mga gwardiya. Pwede na kagad yun. Bakit? Kasi nila yun guess nila si Kulaong, si Kuya The Kings sumugod doon. Siyempre, ang instinct ng mga gwardiya, yung guess nila ay pinagbabantaan ng masama. May planong masama yung sumugod doon. Kahit na wala pong kahit anong masamang intention si Kuya The Kings kay Kulaong. Diba? Kaya buti na lang po talaga Luneta ang naisip ni Kuya The Kings na kanilang pagtatagpo. Kaya lang, yun nga,
napatunayan natin na si Kulaong ang pambansang walang bitaw. Iyakin. Di ba? Toll road sector, matapang lang sa gwardiya at duwag po talaga. Ayan o. Chris Francisco, sir, totoo ba na mabaho si Kulaong? Baka po. Blink Hernandez, crosshair. Pero sa nilalaro ko sa COD, reticle tawag dun eh. Okay, baka hindi niya alam ang drone. Yun nga, matagal ko nang alam na drone yun eh. Ngayon ko lang sinabi dito, ayoko kasing hanapin niya naman kung sino yung nag-ooperate ng drone. Yun ang ngayon ang tanong, Kulaong. Sino yung nag-ooperate ng drone? Kilala ko din. Pero hindi ko sasabihin kung sino. Ano ko, Ogag, sasabihin ko sa'yo. Ate Maya, tintayin mo bumalik si MG, yari ka na naman. Tama, aerodynamic. Dusong yan, si Kulangot. Rolly Binas. Puro ka lang salita, Kulaong. Ang totoo, ikaw ang pambansang duwag. Okay, aerodynamic, Basteden pala. Ano ka, Barbie? Randy De Los Santos? True. Ayun, true daw. Okay, toll road sector, ang punto de vista dito ay ang magising ang mga nahuto at nabubudol ni Mangusin. At wala nang maulit na ganitong sitwasyon sa SOCMED. Dapat matuto na ang tao at huwag maging tanga sa mga budol. Totoo po yan. Mitski Grace, ayan. Hello, blessed weekend everyone viewing from Dubai. Len Romance, dapat sipahin na ng heritage yan si Kulaong kung totoong naka-check-in dyan si Kulaong. Sana nga, kasi katulad niyan, kung totoo yung sinasabi ng kwento ng bellboy na merong mga nakikita sila na mga plastic sachet doon sa kwarto ni Kulaong, isa lang ang ibig sabihin niyan, di ba? Real talk lang, boss, hindi din kasi nag-iisip si The Kings eh. Ginawa na nga ni MG, inulit pa. Hindi, iba yung kay iba yung kay The Kings, iba yung kay MG. Hindi real talk yang sa'yo. Kasi nga si Kuya The Kings, ang kanya personal at meron po talagang grudge si Kuya The Kings kay Kulaong. Si MG hinamon lang na pumunta doon sa bahay ni Kulaong, pero hindi nga lumabas si Kulaong. Pero dito kasi kay Kuya The Kings iba. Kaya hindi real talk yan sa'yo. Real talk, hindi mo alam kung ano ang pinanguhugutan ni Kuya The Kings. Okay, Randy De Los Santos, wag kayo magpadala sa paulit-ulit na kasinungalingan kasi diyan kayo nabubudol. Kaya akala nyo totoo ang sinasabi kasi paulit-ulit na kasinungalingan.